Good morning and good afternoon po sa inyo dyan. Bali, good afternoon sa akin at malapit ng mag-good morning sa inyo mga kamista. So mga kamista, isa pong malungkot na balita ang akin pong ihahatid sa inyo sa oras na ito. At maaaring yung iba natutuwa, yung iba nalulungkot, magkahalo pong emosyon o damdamin ang nangyaring eksena sa pagkamatay po. Yes, opo. May namatay po tayong dating DPWH official at ito po ay walang iba kundi si Undersecretary Pia Cabral. Siya po ay natagpo ang walang malay and later on naideklara po itong patay. At ganito po ang nangyari mga kamista. So bali kahapon po mga kamista, ito pong si Pia Cabral at ang kanyang driver ay pumunta ng Baguio. At ayon po sa kwento ng kanyang driver, may unang hindi naman po kaagad-agad yung nangyari. Kasi meron pang parang second attempt. May first and second attempt doon sa sitwasyon. Ang una po yatang nangyari nung bandang tanghali po yata, nung nandoon po sila sa Cannon Road, ayon po ito sa driver, ito pong si Pia Cabral ay sinabi po sa kanyang driver na tumabi o huminto sa gilid ng Cannon Road, diyan po sa may Bued River. Medyo may kataasan yung lugar na yan ng Cannon Road at medyo matarik na po yung part na yan. So ito raw pong kanyang amo na si Pia Cabral ay pinahinto siya sa tabi ng kalsada at naglinga-linga po ito, parang sinisilip ng kanyang amo, itong si Pia Cabral nga raw po, yung lugar. Pero dahil po sila ay nakaka-obstruct sa traffic, may dumating pong pulis at sila ay pinaalis. Kaya po umalis din po kaagad sila, sumakay po uli itong si Pia Cabral tsaka sa kanyang sasakyan at ayon po sa driver, sila po ay tumungo na sa kanilang hotel. Ngunit nung sila po ay makakain, ito pong si Pia Cabral ay muli pong sinabi sa kanyang driver na gusto niyang bumalik po doon sa Cannon Road. Kaya po bumalik sila sa Cannon Road at yung time na iyon ay bandang hapon na, bandang maghahapon na po. So ayon sa kwento ng kanyang driver, ay muli po itong bumaba doon sa gilid. Nag-U-turn po sila at doon po mismo sa may railing, sa may bangin, ay doon po talaga pumwesto itong si Pia Cabral. At ayon nga po rito sa driver, sinasabihan pa niya si Pia Cabral, yung kanyang amo, na ma'am, matarik po dyan, baka po kayo mahulog, wag po kayo masyadong gumilid. Kasi ito pong si Pia Cabral ay lagi po niya sinisipat yung gilid. Tinatanaw po ba niya o pinipilit niyang gumilid at sinisipat niya siguro yung lalim. So ngayon, ang sabi po sa kanya ni Pia Cabral, doon sa kanyang driver, ay sinabihan ito na iwan mo muna ako dito. Nagpaiwan daw po ang babae, itong si Pia Cabral, at ayon po sa driver, siya naman ay sumang-ayon sapagkat utos ito ng kanyang amo. So ang ginawa niya ay lumayo muna siya, iniwan muna siya sa parting iyon ng Cannon Road sa may Bued River. At makalipas nga po ang isang oras ay kanyang binalikan ng kanyang amo. Ngunit sa pagkakataong ito mga kamista ay hindi po na niya makita ang kanyang amo na si Pia Cabral. Nawala na po ito. Ayon po sa driver, huminto siyang muli doon sa lugar na yun na pinag-iwan niya sa kanyang amo at sinisilip-silip niya yung lugar kung baka po nalaglag o nahulog yung kanyang amo. Pero ayon din sa driver, siya rin po ay natatakot dahil nga matarik. So hindi siya masyadong makagilid. So ang ginawa niya, meron siyang pinuntahan na medyo malapit na lalaki doon sa lugar na iyon. At yung sabi niya, tinanong daw po niya yung manong o yung lalaki kung nakita niya raw po ba yung babae na iniwanan niya doon, kung saan nagpunta, kung may nakita siya naglakad na babae. Ngunit ayon po sa lalaking ito ay wala. So ginawa ng kanyang driver, umikot-ikot muli, hinahanap niya yung kanyang amo at bumalik po siya sa hotel. Baka sakali siya, baka raw po nagkasalisi sila at nandoon na sa hotel yung kanyang amo. Ngunit
Ayon po sa kwento ng driver ay ang sabi sa kanya ng hotel staff ay wala pa rin daw po ang kanyang amo doon. So bumalik pong muli itong kanyang driver. At sa pagkakataong ito ay medyo madilim na, hindi na niya masilip yung ilalim o makita yung ibaba nung bangin. Kaya po siya ay napilitan ng pumunta sa police station at humingi na ng tulong. At sa pagkakataong ito, siguro itong mga pulis ay may dalang searchlight, ay natanaw na nila ang katawan nitong si Undersecretary Pia Cabral doon sa ilalim ng bangin. At medyo nahirapan nga po sila na kuhanin dahil may kataasan ang lugar na ito at kinakailangan pa lang kumuha ng mga rescue team para mai-harness at maitaas yung katawan ni Undersecretary Pia Cabral. At ilalagay ko po dyan, makikita ninyo may mga picture po ako na ipopost dyan sa screen para malaman ninyo kung ano yung nangyari. At nakuha nga po yung kanyang katawan ay hating gabi na rin. At ito nga po, medyo may samang balita. Nung una po, ang balita ay unconscious. Pero siyempre, sa taas po ng kanya kinahulugan ay maaari nga pong nagkaroon na ng at sa tagal kung bago siya nakuha ay maaaring doon nga lang pa lang po ay pumanaw na siya dahil yun po sa report ay bago pa man siya makarating doon sa pinakamalapit na ospital ay siya po ay nag-expired na, wala na po siyang buhay. Kaya po mga kamista, ito ay isang malungkot na balita. Dahil ito pong si Undersecretary Pia Cabral ay isa po siya sa mga nasasangkot sa anomalya sa DPWH. Malungkot dahil sa siyempre baka paano pa malalaman ng mga tao ang katotohanan kung itong pagkanyang pagkawala ay siyempre ay hindi na niya maisisiwalat pa kung sino pa man yung mga dapat na managot, kung sino pa man yung mga dapat na mapangalanan. Kumbaga sa dinala niya sa kanyang pagkawala yung hustisya na hinihintay rin ng taong bayan, na parang yung kanyang nalalaman ay mananatili na lamang ding isang wala ng kahulugan kasi hindi na niya ito maisisiwalat at wala na tayong malalaman pa na kung ano yung kanyang tunay na nalalaman sa mga anomalya sa DPWH. So bibigyan ko lamang po kayo ng konting background din ni Pia Cabral. Ito pong si Pia Cabral na Undersecretary ay siya po ang kauna-unahang babaeng Undersecretary ng DPWH na promote bilang isang babae. Siya po ang kauna-unahang babae mga kamista. Usually kasi puro lalaki talaga itong DPWH yung mga official dito. At lumutang po ang pangalan ni Undersecretary Pia Cabral noong panahon na isiniwalat ni Panfilo Lacson kung sino-sino ang mga opisyal na nakikinabang at may kinalaman sa mga anomalya at iskandalo ng DPWH tungkol po sa mga ghost project at mga nawawalang pondo na may kinalaman sa mga sabwatan ng mga opisyal ng DPWH, mga kontraktor at mga opisyal ng gobyerno, sa kongresista at senador. Mga kamista, 2 days ago, actually bago ito mangyari, siya po ay nag-resign din. Noong isiniwalat ni Panfilo Lacson kung sino-sino ang may kinalaman at lumabas nga doon ang pangalan ni Undersecretary Pia Cabral. Ipinatawag siya sa Senado sa Blue Ribbon Committee at pagkatapos nga po nun, siya ay nagbitaw na sa kanyang tungkulin bilang Undersecretary. At kahit po siya ay nagbitaw na, siyempre siya po ay pinadalan din ng summon pa rin ng Blue Ribbon Committee ng Senado para tumistigo at ipahayag ang kanyang mga nalalaman. Ngunit hindi na rin po siya sumisipot sa mga pagdinig ng Senado. At 2 days ago, sinamon po uli siyang pumunta sa Senado, ngunit hindi pa rin po siya dumalo. At after 2 days nga na siya ay hindi dumalo, kahapon po mga kamista ay ito nga po, alas 12 o 12:03
ng madaling araw, December 19, 12:03 in the morning ay ideklara po siyang pumanaw na, namatay na po si Undersecretary Pia Cabral. Ang sinasabi ko pong nakakalungkot nga dito ay sa kadahilan ng sa kanyang pagkamatay ay ibinaon rin sa limot ang mga nalalaman niya. At ang masakit nito, hindi na natin malalaman pa kung sino-sino pa ang dapat managot dahil tinangay na niya ito sa kanyang magiging libingan. Mga kamista, sabi nga may kasabihan, dead man tell no tales. Ibig sabihin sa Tagalog, ang taong patay na ay hindi na makapagsasabi pa ng mga katotohanan at ng kanyang mga nalalaman. So ito po ay isang theory lamang, hindi pa naman po talaga naglalabas ng opisyal na tawag dito testimonya or report ang Bued Benguet Police kung ano ba talaga ang sanhi ng pagkamatay. Siya ba ay aksidenteng nahulog? Siya ba ay talagang may intensyon na nagpakamatay? Or mayroong bang foul play? So tatlong bagay po ang titignan dyan ng ating kapulisan. Aksidente, or intentional na pagpapakamatay, or foul play. Foul play in a sense na dahil nga po syempre may kinalaman siya sa anomalya sa gobyerno na DPWH na may bilyon-bilyon pong halaga at may mga politiko na may mga sabit dito na kanyang nalalaman. Mga kamista, alam niyo po ba na itong pagkawala ni Pia Cabral ay malaking kawalan sa investigasyon. Unang-una po si Pia Cabral po mga kamista, ganito po kasi ang sitwasyon dyan. Siya ang middle person. Siya po kasi ang nakakaalam ng mga project ayon nga po kay Bunuan sa dating opisyal ng DPWH. Itong si Cabral ang parang tumitingin ng mga malalaking project na may malalaking pondo. At siya ay ang nagko-connect nito sa opisyal ng mga DPWH, sa mga engineer at sa mga politiko. So kumbaga sa mga kamista, ang pagkawala nitong si Pia Cabral medyo malaki ang epekto nito kasi alam niyo po ba na siya kasi ang nagko-confirm o maaaring magkumpirma kung totoo ba o hindi ang nangyayaring nakawan sa loob ng DPWH at kung gaano kalaki ang mga transaksyon sa pagitan ng DPWH at ng mga opisyal. At bukod pa nga rito mga kamista, siya rin kasi ang humahawak ng mga dokumento. Mga dokumento na magpapatunay kung sino ang mga taong involved dito sa mga transaksyon na ito. Bukod pa dyan, siya rin ang nakakakita. In her own eyes, mga kamista, siya ang nakakakita kung sino ang taong ito, sino ang politikong ito na involved sa mga nangyayaring na nakawan. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat na ito at siya rin ang nakakaalam kung sino ang tumatawag na opisyal sa DPWH, sino rin ang mga opisyal o politiko na nagpa-follow up ng mga project sa DPWH. At siya rin ang nakakaalam kung sino ang nagbebenepisyo ng mga politiko sa pagitan ng transaksyon ng DPWH, ng mga kontraktor at mga politicians. So mga kamista, malaking dagok ito dahil nawala ang isang magpapatunay sa mga aligasyon, sa mga aparatang at kung sino-sino ang mga involved na malalaking isda talaga dito sa iskandalong ito ng DPWH. So mga kamista, nasabi ko na may mga natutuwa. Siyempre, yung galit ng mga tao. Natutuwa ang iba sa pagkamatay nga niya. May nabasa pa nga ako sa mga comment na may natupad na sa mga wish ni Cara David na mamatay ang mga korap. Mga kamista, hindi natin ikinatutuwa ang pagkamatay ng isang tao. Lalo-lalo na sa ganitong kaso. Kasi paano natin malalaman o mahahalongkat
kung ang isang tao ay nagpakamatay at dinala niya sa kanyang libingan ang mga sekreto na kanyang nalalaman. Kung matatandaan ninyo mga kamista, noong panahon ni Gloria Arroyo, meron din pong isang ganyang kaso. Kung natatandaan nyo at nakikilala nyo, ang dating Chief of Staff na si Angelo Reyes, na may kinalaman din siya sa mga anomalya ng panahon ni Gloria Arroyo, siya po ay dumalaw lamang sa puntod ng kanyang asawa. At sinabi niya doon sa kanyang mga bodyguard na iwan niyo muna ako at gusto kong makapag-isa. So yung mga bodyguard ni Angelo Reyes ay lumayo muna para mabigyan siya ng privacy habang siya ay nadudo sa harapan ng puntod ng kanyang asawa. Ngunit bigla-bigla na lamang nakarinig ng putok ang kanyang mga bodyguard at nang sila ay tumakbo papalapit sa kay Angelo Reyes ay nakita na lamang nila itong nakabulagta at may tama ng bala. Si Angelo Reyes po ay may mga alam din sa mga anomalyang nangyayari sa panahon ni Gloria Arroyo at kinuha rin po niya ang kanyang sariling buhay. Maraming espekulasyon, maraming mga haka-haka, maraming mga kwento na nagsasabing na pressure siya at hindi na niya kinaya kaya kinuha na niya ang sarili niyang buhay. Ito pong kay Pia Cabral na sitwasyon niya. Sa tingin po natin, espekulasyon din po natin, reaksyon natin sa nangyaring ito, maaaring si Pia Cabral din po ay nape-pressure na rin. Unang-una, siya ay maaaring naiipit sa mga malalaking bato na nag-uumpugan dahil siya ay nasa gitna talaga ng mga transaksyon. Siya ang nakakaalam kung sino ang politikong nakikinabang, ang politiko na may koneksyon, ang mga opisyal ng DPWH na kinokonekta, ang mga engineer na kinokonekta. Take note mga kamista, ang pinag-usapan po dito ay billions of pesos. This is not just a penny. Hindi ito barya-barya lamang. Itong pinag-uusapan dito ay bilyon-bilyong piso na kayang pagandahin at paayusin ang ekonomiya ng Pilipinas at kayang baguhin ng maayos ang pamumuhay ng mga Pilipino. Pero sa nangyaring ito, siguro maaaring siya ay na-pressure na sa nangyayaring ito at hindi na niya malaman ang kanyang gagawain. Kaya siguro nagdesisyon siya na kuhanin na o kitilin na ang sarili niyang buhay para mawala na yung pressure sa kanyang buhay mga kamista. Maaaring siguro nape-pressure na rin siya sa pamilya. Hindi natin masabi ng diretsa or ng sakto pero maaaring sa mga ganong paraan ay nagdulot ito ng malaking psychological pressures para kuhanin o kitilin ni Pia Cabral ang sarili niyang buhay para tapusin na ang lahat. So mga kamista, kung ano man ang reaksyon ninyo dito sa pagpapakamatay ba o aksidente or foul play, hindi natin alam mga kamista. Ito ay teorya pa lamang, wala pa lumalabas na final report ang BUED Benguet Police. So mga kamista, kung kayo po ay bago lamang sa aking channel, please paki-subscribe, like and share naman po kung maaari. Pakitulungan po kami na lumaki ang ating community, ang ating reaksyon sa mga nangyayari sa ating lipunan na nakakaapekto sa bawat buhay ng mga mamamayang Pilipino. Maraming po salamat sa aking mga subscriber na patuloy pong nanonood at sumusubaybay sa akin. Thank you so much. At please subscribe and like and comment po mga kamista. Ilagay niyo po riyan kung ano yung sa tingin ninyo ang nangyayari at kung ano po ang mga opinion ninyo. Maraming po salamat muli sa ating mga kapatid na Muslim diyan sa Mindanao o kahit saan pampanig ng Pilipinas. Assalamualaikum. God bless us all. Maraming po salamat mga kamista. At sa darating na panahon na tayo ay lumaki ang ating subscriber at gumanda ang ating tawag dito, kumita na maayos ang ating YouTube channel, ay dadaling ko po kayo sa isang mas maayos na vlogging, ang vlogging po ng pagtulong sa ating kapwa. Gusto po nating mai-spread
ang pagmamahal, ang pagtutulungan sa ating mga kapwa Pilipino, na kahit nasa maliit na bagay, alalahanin natin yung ating mga kababayan na maliliit na kailangan ng tulong, at kahit gaano pa man kaliit yan na ating maibibigay sa kanila. Sa tulong ninyo mga kamista, sa mga subscriber ko at sa mga manunood pa sa aking mga vlog, ipinapangako ko sa inyo, magbibigay tayo at magdadala ng kasiyahan sa tulong ninyo sa panonood at pagsishare ng ating vlog. Maraming pong salamat mga kamista. Looking forward to that day na makakatulong na tayo sa ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.